Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng meringue or mirang tart. Handa na ba kayo? Sa paggawa ng crust, ang mga kailangan natin ay all-purpose flour to 50 grams, butter or margarine na 125 grams, asukal na 50 grams, itlog na isang piraso at tubig na 25 grams. Ilagay na natin ang all-purpose flour at ang ating margarine or butter. Atin na po itong hahaluin or pagsasama-samahin, atin lamang po itong masahin. Yan, durugin lamang po natin ang ating butter or ang ating margarine at ayusin lamang po natin ito. Ayan, at dahil nadurog na po ay atin na pong ilagay ang ating baking powder na 1 teaspoon, tubig, asukal, at itlog. Ngayon naman po ay atin na po itong haluin at pagsama-samahin na po natin ang ating mga inilagay dito. At syempre po, kailangan niya po pala matunaw natin ang ating asukal at higit sa lahat ay atin na pong ipagsama ang ating mga minutes. Yan, at eto na nga po sila mga ka-bakers. Ayan, at eto na nga po, atin na nga po itong masahin para po maging isang dough na po siya at hindi na po siya hiwa-hiwalay. At kapag ganito na nga po ito mga ka-bakers ay okay na po ito para makuha na po natin sa ating lalagyan. Yan, konti nga lang po pala ang ating gagawin dito. At atin lang po siyang haluin para po mas lalo pa po itong maging dough. Ayan, eto na nga po, maglagay na nga po tayo ng ating flour. Ilagay na po natin ang ating crust. At syempre, ngayon mo po ay atin na po itong papahabain. Pahabain lamang po natin ito ng dahan-dahan. Pagkatapos po atin po ito ang hahatiin. Paghati nga po pala, kayo na po ang bahala kung gaano po kaya niyo po siyang mas pahabain. Ito na po siyang pahabain. Ayan. At pagkatapos naman po itong pahabain mga ka-bakers, at atin na po itong puputulin or hahati-hatiin na po natin sa maliliit na size. Yung size naman po mga ka-bakers ay kayo na po ang bahala kung gaano po kalaki or kaliit ang gusto nyong ilagay. Dahil po ang ating molde nga lang po ay maliit lamang po or sakto lamang. Alam ko naman kayang-kaya niyo po yan mga ka-bakers, kaya naman go, go, go! Ayan, at eto na nga po palang lahat ng ating mga nagawa. Ngayon naman po, kukuha po tayo ng ating molde at atin na po itong ilalagay. Ang atin lamang pong gagawin ay kukuha po tayo pagkatapos atin po itong papahabain. Pahabain lamang po natin at atin po itong ilalagay sa ating molde. Ngayon po ay atin pong pipisil-pisilin ang gitna at ang bawat gilid nito. Yan. I-shape lamang po natin ito sa kagaya po ng shape ng ating molde. At mas maganda nga po pala na ito po ay hindi gaanong kakapalan. At hindi rin naman po gaanong kanipis. Kailangan po isakto lamang para po crunchy po siya. At hindi po siya dapat manipis para po hindi po siya madaling mabasag or masira. At ito na nga po lahat ang ating mga nagawa mga ka-bakers. Ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas at baba ay 200 at ang baking time ay 10 minutes lamang. At after 10 minutes ay luto na nga po ang ating crust ng ating caramel tart. Ayan, eto na po siya mga ka-bakers. Ngayon naman ay gagawa po tayo ng ating caramel filling. Paggawa ng filling ay ang kailangan natin ay condensed milk 200 grams, butter or margarine 25 grams, at brown sugar na 50 grams. Atin na pong ilagay ang ating asukal sa ating kawali at buksan na po natin ang kalan. At pagkatapos po ay atin na po itong haluin kapag nabuksan na po ang kalan. Yun lamang pong medium heat para po hindi po madaling masunog ang ating asukal dito. At syempre, kapag ito na po siya, kapag medyo natunaw na po, atin lamang po itong i-continue sa paghalo para po hindi po siya masunog. Ayan, at ito na nga po ito mga ka-bakers, pero wait, there's more dahil lalagyan po natin ito ng butter na 25 grams o ng margarine. Atin lang po siyang haluin. At pagkatapos po, ilagay na po natin ang ating condensed milk. Ayan, haluin lamang po natin ito ng haluin. Just take your time lamang din po mga ka-bakers. Ayan, ito nga po sa nagsama-sama po, kaya po ang ating pong gagawin ay hahaluin lamang po natin ito ng hahaluin. Hindi naman po siya matagal na paghahalo, kundi mabilis lang din naman po. At ito na nga po mga ka-bakers, no? Konti na lang at nawawala na rin po at naghahalo na po sila. And konting halo pa po mga ka-bakers dahil atin po itong ipasiken. At kapag ganito na nga po siya mga ka-bakers ay okay na nga po ito. Yan, eto na nga po ang ating masarap na caramel filling na ating ilalagay. Yan, perfect na po ito kaya atin na pong patayin ang ating kalan or apoy.
At kapag lumamig na po ay atin na po itong ilalagay sa ating mga ginawang tart or molde ng ating tart. Yan na po ang ating crust. Nilagyan na po natin siya ng caramel. At ito nga po pala ay atin lang ipinantay sa ating crust. Yan, pantay-pantay lamang po natin ang paglalagay nito. At pagkatapos naman po mga ka-bakers ay eto na nga po, ganito na po kadami ang lahat ng ating mga nilagyan ng caramel. Gagawa naman po tayo ng topping. Ang topping naman po nito ay egg white na 1 piraso at asukal na 75 grams. At atin lamang po itong ipapaalsa. Yan, paalsahin lamang po natin ito ng dahan-dahan. Syempre po atin lang naman po itong mimix yan. Mix-mix lamang po natin hanggang po sa tuluyan na po itong umalsa. Yeah, ayan, at dahil umalsa na po ay okay na po ito at pwede na po ating patayin ang ating hand mixer. Ayan. Pagkatapos ikukuha na po tayo at atin na po itong lalagyan sa ibabaw. Ang atin lamang pong gagawin dito mga ka-bakers ay yung mapuno lamang po or malagyan lamang po ang buong ibabaw nito. Hindi naman po kailangan sobrang dami. Yung very sakto or enough lamang po talaga para po makover. At eto na nga po silang lahat. Ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 160. Sa baba ay 160 at ang baking time ay 10 to 12 minutes lamang. At after 10 to 12 minutes ay luto na nga po ang ating meringue or mirang tart na napakasarap naman po talaga. Ayan, at eto na nga po siya mga ka-bakers. Huwag ismulin dahil napakasarap naman talaga nito. Cutesy at higit sa lahat ay talaga namang mabenta o di po ba sangka pa. Dito ka na sa ating meringue tart or mirang tart. Aba hindi po talaga kayo magsisisi dito mga ka-bakers dahil napakasarap po talaga niya. And napapadaldal na naman po talaga ako kaya naman eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Lucas 15 verse 4. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Amen, amen, amen. Tayo ang mga tupa na nawala, na talaga namang matitigas ang ulo dati. At kung ikaw man ito na hinahanap pa ng ating Panginoon, ikaw na ay lumapit sa Kanya dahil mahal na mahal ka niya at ito na ang chance na sinasabi niya sa iyo na ikaw ay aking tinatawag. Tinawag kita sa pamamagitan ng iyong pangalan. I have called you by name. Sana all! Anyways nga po mga ka-bakers, ako na muna magpapaalam. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.